Hindi kayo natatakot dito pag gabi? Oh, tumutunog yung tulay oh. Itong station namin ito, alanganin po talaga. Tsaka medyo delikado. Kita nyo naman sir yung... Oo, baka mahulog yung bata ba? Pero sa ngayon sir, eto na kami. Nandito na kami. Kumbaga kung ano yung dumating sa akin ngayon, kahit na medyo delikado itong station na to, ito yung parang nagligtas sa amin na eto ka dito sa lugar na to, katapos alam mo na mapanganib, pero yung bang parang itong lugar na to nagsagip sa'yo na wala kang mapuntahan, walang pumupuk sa'yo, walang tao na tumulong sa'yo. Itong lugar na to naging takbuhan namin. Ay, magandang hapon. Mabuti dumating ka. Nasa video tayo ha. Ako si Kuya Raymond. Isang charity vlogger. Charity vlogger Oo po. po. Sir, Matagal na kayo dito? halos na kalahating taon na po sir. Ah, matagal-tagal na. Ngayon nakita ko kasi sila, binisita ko itong dalawa dyan. Kasi matagal ko nang tinutulungan. Sensya Then, na po kayo, medyo mahirap po. okay lang. Kaya nga, gusto kong makita para ho ay makita natin ng personal. Kayo ay nagpa-parking boy? Opo. Kamusta ang kita natin? Medyo tagilid. Walang masyadong ano? Sige po, pasok ka muna. Hindi po pare-pares ang kita ko. May pagkakataon na malakas, may pagkakataon po na Pero saludo ako sa iyo kuya kasi hindi mo sila pinabayaan. Nandyan ka pa rin sa puter ng pamilya mo. Si Kuya nagbigay ng dalawang sa akin. thank you po sir. Pasalamat ako na natagpuan ko itong mag-ina mo. Kaya ho ay gumawa ako ng vlog. Sabi ko, ate, gagawa ako ng vlogs. Bigyan ko kayo ng anong needs nyo dito at makahingi din po tayo ng tulong kung saan makarating yung video natin. Baka mayroong mapansin ng ating gobyerno ba? Matulungan kayo, mabigyan kayo ng tahanan. Ano? Kung saan kayo galing talaga kuya? Taga-rito po kami sa natin. Naik mismo. Wala kayong tahanan dito? O pamilya? Ang pamilya ko po nasa Malayling Bago po. Mm. So, hindi po kami kakasundo sa ng amin po. Magulo yung site ng ano namin. Kaya dito na lang, mas pinili nyo dito na lang. Dito muna po dito na kami manibili. Medyo magulo po yung side ng ano namin. Sa akin lang po medyo ano lang po. Mahirap itong sitwasyon nyo. Grabe ito. Tapos malilit. Pero ito si Patrick ha, believe ako ha. Nag-aaral pa pala siya. Ngayon po, pasok pa rin siya. Pero ngayon po, nag-stop po siya sir. Nabubuli siya kasi sa tulad niya na ano na nahihirapan siya pumasok, nahihirapan siya kumbaga parang tinuturuan pa lang siya, ginagabayan pa lang. Dahil lang naman siya sir. Pero ngayon to, nagdarating na to, kung medyo suswertein ako, gusto ko sana makapag-aral. Ang gusto ko kasi yung magulang naman na ano, Dito kuya sa lugar na ito, wala kayong mga lote na kaibigan mo na papayagan kayo na magkaroon ng kubo lang, kahit kubo. Sa ngayon sir, wala pa akong nakikita ng ganun sa ngayon. Pero dati, napatira kami sa Sabang sir. Sabang? O, sa Saklangan po. Ngayon, hindi ko alam sir kung yung dating lugar na pinanggalingan namin sa Sabang, baka siguro ngayon, hindi ko alam kung pinapaalis na mga tao doon. Kasi ang pagkakaalam ko doon, nire-relocate yung mga tao doon para ilipat yung parang re-referin niya sir yung lugar na yun para parang tatayuan niya na Ito, kasi meron akong kaibigan din na parang meron silang lote. Pwede ko kayo i-recommenda siguro para maging ano kayo, parang caretaker ba, para doon kayo magawa ng kubo. Dito sa may silang yata. silang magiging. Oo, Anak, marami ni Kuya yun. sa silang. Justin. Saan ang lugar na yan sir? Ibig sabihin, Ano ko na muna sa kanya kung pwede. Para ho, ay at least yung mga anak mo safety. Ano? Kausapin ko lang muna siya. Pero nasa inyo pa rin naman o kung ano ang inyong gusto.
kung mag-offer siya na ganito doon, ay gagawa kami ng pagtulong siguro dito na kayo ay mapagawa ng kahit maliit lang na kubo doon sa area. So itatanong ko muna kung ano siya doon, kung papayag siya. Kung papayag siya, saka kayo magdesisyon kung anong inyong parang desisyon. Papalayo ako sa Wala kayong probinsya talaga kuya na taga dito talaga. Pati si ate, Si ate po, Hindi daw kuya. dito rin siya. Hindi daw tabi. Matagal na siyang hindi makapagsalita. siya po, siya po talagang simulat sa po na pinanganak po siya, ganyan po talaga siya. Ah, Inform. inborn talaga yung ano. Niya. Pero ilan lahat yung pinaka-anak mo kuya? Ilan lahat yung anak mo? Anin po sila, anin na natitira. Ang anak ko po talaga lahat-lahat. Dito sila, 7. dito sila, namatayan ako ng isang anak ko. Ah, Sa Pampanga po yun. Nag-aaral din yung batang yun. Ang naging sakit niya, pagkakaano ko, parang sakit na taas ang Hindi puso. pa. okay. Pero sabi sa akin ng kapatid ko, halo-halo na ng infection ng naging sakit ng anak ko. May halong dengue rin. Ganun. So dati ano yung hanap buhay nyo? Kuya, dati anong hanap buhay nyo doon sa ano? Manila, Manila po. Papanga. Ganito rin po, sir. Parking boy din. Parking boy. Ah, Hanggang na dumami yung anak mo. ang totoo niyan, sir, ngayon ko lang sasabihin ko sa natin na ako po hindi po ako nakapag-aral. Hindi po ako nakakakuntong ng siya school. Hindi po ako nakapag-school. Kahit grade 1, hindi kayo nakapag-aral. Hindi po ako nakapag-grade 1. Yeah. Kaya ito po ang naging ano ko, naging buhay ko. Sa lansangan ng naging trabaho ko. Pag hindi sa lansangan. Pero yung kauna-unahan ko naging trabaho sa rice mill. Hmm. Sa rice mill. At tapos sumunod, nang nawala na yung rice mill, nanganihan na ako sa tubigan. Hanggang sa iba-ibang trabaho, construction. Sinubukan mo na rin ba na mag-apply uli sa mga construction? Kasi sir, medyo... Ilang taon na pala kayo ngayon, men? 40. 40. Kaya pa, no? Kailan mahirap ang kapasok ngayon, lalo na sa Kasi mga sir, sa construction sir, complete ang requirements sir. requirements talagang kailangan. Kasi kalimitan sir ngayon sa Diploma. Construction. Yung sa mga ibang construction. Eh sa mga sahod ng tao, tsaka yung mga ano. Sana dito sa sasabihin ko ano. Pero yung iba, kalimitan na i-stop pa sir. Parang Halimbawa, yung pumasok kasi sa construction, tapos wala akong requirements, hindi kayo kompleto. parang lulukuhin ka lang nila, no? Hindi nakapagtrabaho ko sir, kompletong ano mo. Kaya nga lang, kalimitan niya sa huli, yung halimbawa, yung patapos na, finish na, Oo. kalimitan dyan, dyan nangyayari minsan yung pag-stop. And Nakadanas na ako. hindi ka sasahuran, parang ganon. Parang ganun sir, mawawala yung sahod mo. Uy. Parang ganun na mangyayari. Kasi naka-encuentro na pa ako niyan sir na nagtrabaho ako sa construction. Hindi lang naman po ako na-stop Hindi buong lahat po kami ng grupo ko. Oo. Talagang ganun nangyari. Pero, ewan ko, kung bakit nangyayari yun sir, hindi ko alam. Hindi naman po ako tao na judgmental po Hindi po ako nanguhusga. At hindi po rin ako namumula ng tao. Hindi po ako pwede magsalita ng kung anong nanilaban ng masakit sa kapwa ko. Oo. Kasi alam ko kasi sa sarili ko na ganito na ako, wala akong pinag-aralan. Tapos magsasalita pa ako ng laban sa tao na yung mga masakit sa loob niya. Oo. Yun ang pangit. Tama po yan. Ako sa sarili ko na ganito na ako. Wala na akong ibang mababago pa sa sarili ko. Yun ako, yun na to. Kumbaga, kung ano yung kaya mo ngayon, Ako. yun yung ginagawa mo. Ako, yun na lang ang nangyayari sa kanya. Kumbaga kung ano lang dumadating na Blessing. ano sa akin, yun na lang ang ginayakap ko. Hindi na po ako nanghahangad ng Sobra. dadating po sa akin. Hindi na po ako naghahangad. Kung may magbigay naman po sa akin o sa pamilya ko, salamat po. Salamat tayo sa ano, Panginoon. Papasalamat po Hmm. sa mga grasya na dumadating sa amin. Dito kaya sa sitwasyon nyo talagang ang pinakaunang kailangan lang dito, pagkain, no? Ako po talaga magsasabi sa inyo ngayon na itong station namin ito ay
alanganin po talaga. Langanin po. Tsaka medyo delikado. Delikado talaga. Nakikita nyo naman sir yung... Oo, baka mahulog yung bata ba? Pero sa ngayon sir, eto na kami. Nandito na kami. Kumbaga kung ano yung dumating sa akin ngayon, kahit na medyo delikado tong station na to, ito yung parang nagligtas sa amin na eto ka dito sa lugar na to, katapos alam mo na mapanganib, pero yung bang parang tong lugar na to nagsagip sa'yo na wala kang mapuntahan, walang kumukub sa'yo, walang tao na tumulong sa'yo. Itong lugar na to naging takbuhan namin sa time na kami nalulungkot, masama ang loob namin. Itong lugar na to, dito naghilom yung sama ng loob na nararamdaman ko sa sarili. Ako sir, totoo lang, biktima ako sir ng tulad na nangyayari sa anak ko. Nabiktima ako sir ng bully. Kasi sa kagaya ko na hindi nakapag-aral, sa kagaya ko na hindi nakapagtapos, wala akong bata pa lang ako, maaga na akong naulila sa magulang ko. Maaga akong naulila sa magulang ko. Kaya ako na lang ang nag-aano sa sarili ko sa bawat tao na nakaka-influence ko, sa bawat araw-araw at taon-taon na dumada sa buhay ko. Yun na lang, nagpapasalamat ako sa bawat grasya na dumadating sa buhay ko. Yung nakakamit ko ngayon. Pero ako, hindi po ako naghahangad na ngayon ng maging maganda ang buhay ko. Ang sa akin na lang po, yung kung ano na lang na dumating yun sa amin, yun na lang iyayakapin ko. Pero saludo ako kasi kuya dahil sa lahat ng pinagdaanan mo sa buhay, talagang nandyan ka pa rin na tumatayo bilang ama. Hindi mo sila iniwanan. Talagang sinamahan mo sila kung saan sila pwede. Kung mga ginawa mo lang yung anong kaya mong gawin. Tulad niyan dito, tapos din yung kakayahan mo para bigyan sila ng maayos na tahanan. Pero wala ikaw magagawa kasi hanggang doon lang kaya mo no? Kaya tama yung ginawa mo kuya na gawa lang ng paraan, magdasal lang sa Panginoon. Darating ang panahon na may ibang makatulong sa inyo. Ang akin lang naman po hanggat ako'y buhay, hanggat ako'y humihinga, yung sa makakaya ko sa sarili ko, yun ang may bibigay ko sa kanila. Kaya ako, hanggat ako'y ganito, kung ano lang makakaya ko, yun ang pwede kumaya na sa kanila. Ang importante sa akin lumalaban po ako ng patas. Yes, at tama po yan. Gumagawa ng masama laban sa kapwa ko. Yan yung pinakamahalaga at importante yan. Kahit gaano kahirap yung buhay natin, huwag tayong gumawa ng mga laban sa ating kapwa. Ito kuya, kasi ang pinapangunahing needs nito ninyo, mga anak mo, yung ano lang, pagkain naman importante, no? Kaysa ngayon, wala man tayong lupa, wala nang tayong bahay. Yung puli, may makakita sa atin na mayaman, no? Ganito, Kuya Raymond, meron dito, ibigay ko ito sa kanila. Is malaking pasalamatan sa Panginoon yan. Basta ngayon, hanggat nandito kayo, bisibisitahin ko ito yung anak mo kapag wala kayo dito, no? Mabadalang ko silang makain. Kaya pag naubos yung bigas, may natira pa, ilan pa yung natira? Dalawang binigay ko Marami pa. Hindi Oo. pa namin masyadong... Sige, pagka naubos yung bigas nyo, dalang ko kayo uli dito. Ano? Kuya? Ako po humihingi po ulit ako sa inyo ng paumanin at pasensya sa session namin ito. Ito kuya, Salamat po ako sa inyo. wala kang dapat ipaghihingi ng pasensya sa akin o sa kanino man. Ito naman po ay ano namin, kumbaga sa mission ko kasi is gusto ko bigyan pansin yung mga tulad nito. Yung mga nangailangan talaga ng tulong na hindi napapansin ng pamahalaan natin, hindi napapansin ng mga nakaupo. Kaya ako, kung ano lang magawa ko sa pamagitan ng vlog ko, hanggang doon lang. Naintindihan ko na po. Lagi kong inaasa sa Panginoon na siya ding magbibigay sa atin ng gabay ba at ng mga taong pwedeng makatulong din sa atin. Naunawaan ko po ito. Na ano ako na para bang na kasi dati sa akin kuya hindi yung nangyari sa buhay ko at saka sa buhay mo medyo may magkahawig.
Kasi makwento ko lang din. Galing ako ng probinsya, pumunta ng Manila. Naghanap ng trabaho. Almost 1 week ako din nagiging homeless. Naging homeless ako. Natulog ako sa waiting shed. Lakad ang lakad sa Bulacan. Lakad ang lakad ako papuntang Manila. Naghahanap ng matrabuhan paboy. Yung sa tindahan. Grabe naranasan ko doon na isang araw, umabot pa 2 araw na hindi ka kumakain. Nangingi ka, walang magbibigay sa iyo. Yun ang pinagkukunan ko nga ng lakas ng loob upang gawin yung mga ganito na gusto ko bigyan pansin din po ba. Kasi napakahirap sobrang hirap na ikaw ay isang mahirap. Napakahirap. Kaya sana may makapansin sa ating vlog, no, lalo na po yung mga may kakayahan sa buhay o di kaya yung mga nakaupo no sa ating pamalaan dito sa lugar na ito. Napakarami pabahay dito yung gobyerno. Halos walang nakatira. Dapat yung mga tulad ninyo mabigyan na kahit isa man lang ng pintuan no, para sa inyo. Yun dapat ang bigyan pansin ng ating pamahalaan ngayon. Diba? Tama po? Kaya binablog natin ito para mapansin at makarating po sa kanila. Kuya, sa muli ha, mabisita na ako. Maraming salamat. Ate! Hindi ko makausap si ate kasi hindi siya makapagsalita. Hindi ako masyadong sa language. PWD po siya. PWD siya. Patrick ha. Simula ng baby siya. Ganon siya. Ganon po talaga. Nabaitan ako dito. Pinaiyak ako. Naiyak ako kanina ni Patrick. Medyo kasi po kaya niya nabanggit yung mga sinabi sa inyo. Kasi yun po yung mga nangyayari sa kanya araw-araw. Kumbaga nakakainkwentro niya sa mga tao. Yun po yung mga nababanggit niya sa inyo. Pero totoo po yung sinabi niya sa inyo. Yun nangyayari sa kanya. Sa tuwing lumalabas siya ng karsada dito. Yun ang nangyayari sa kanya. Kumbaga nakakainkwentro niya yung mga hindi magagaling ng sa paligid. Ang akin lang sa anak ko, kahit siya ganun, hindi naman siya gumagawa ng katarantaduhan ng bata. Mabait siya bata. Alam mo bakit ko tinanong kanina? Bakit ka nagsusumikap mag-aral? Sabi niya, gusto ko makapagtapos sa pag-aral at gusto ko makatulong sa kapwa ko. Imagine mo yan? Naisip yan ng bata na may ganitong sitwasyon. Diba? Nakakabilib. Medyo natatakot nga po sa mag-aral doon ang inaano niya lagi sa akin sabi niya, baka mabuli ko sa school. Sabi niya. Kasi itong batang ito talaga, lapitin po talaga ng bully. Kahit ako, sir, ganoon din ako ng bata ako. Lapitin din ako ng bully. Lali, paano kuya kung mayroong kukuha sa kanya? Ganito, si Patrick sa akin na lang yan, kunin ko yan, paaralin ko na lang. Papayag kaya kayo? Hindi ko po masasabi sir, pero mas nanaisin ko pang ako na po sa bata yun. Ako na lang po yung paara sa bata. Isa po din sa mapag-aaral na po siya ng ibang tao, mabibig siya ng magandang kanabukasan, pero wala naman po sa poder sa akin ng bata. Mas masakit po sa akin yung ganun. Sige. Gusto ko na po yung, ako na lang po yung sa bata. Ako yung po yung magpapasok, ako yung magpa-aaral sa bata. Mas gusto ko po yung Sige, mag-ano lang, tiwala lang sa Panginoon, kuya. Lahat ito ay sana ay mabigyan ng solusyon ba na maging maayos yung sitwasyon nyo dito. Kaya, delikado to oh. Ako nga, buti yung nahulog dyan oh. hagdan po. Dito. Ay, dito? Oo, nadulas ako dyan. Didiretso sana sa Kami po ilog. talaga, pag kami nag-ano dito, nakayapak lang po kami. Pag may chinilas, delikado no? Pag may chinelas po, delikado. Ngayon po, pag nakayapak ka naman po, yung paa mo, medyo kapit po yan. Ay, may manok kayo. Pwede na ulamin yan oh. Pwede po. Ano yung niluto ni ate? Medyo bata pa yan eh. Ano yung luto ni ate? Ano po yan, yung... Nagsalang na ba si mama mo? Apo. Anong ulam nyo ngayong hapon? Ha? Wala pa?
Bili mo na kayo doon ng ano, isang ulaman. Isang ulaman. Bigay ko kay ate. Ate, oh, bili ka ng ano, isang ulaman. Minsan kasi dyan, Ba't ka pa naman? May tilapia yun dito. Sir Raymond, Oh? minsan kasi, mamayang gabi kasi, mangunguha kami ng tilapia dyan. Ah, okay, maganda. Para mayroon kayo ulam. Mamaya. Kaya nga lang, mga madaling araw pa yun, sir. Aabangan namin na umano siya, yung bagay, lumaki ang tubig. Ngayon yung... May lambat kayo. Opo, Si manlalambat. Kuya Francis, meron yata lambat eh. Ito nandito. Oo. Ngayon, Sa tatay. ngayon gagawin namin dyan, sir. Aabangan namin na medyo bumaba ulit, di ba? Lalaki yan. Oo, tapos baba. Pagbaba ng tubig, yung isda niya nandiyan na sa mga batuhan. Sa mga batuhan na yan. Marami to. Oh. Maraming mga tilapian dito, oh, mga kabayan, sa area. Oh, mga kabayan, no? At nakakalungkot itong sitwasyon na ni Kuya, pero saludo po tayo kay Kuya, no? Alan, no? Kuya Alan, na kahit gaano kahirap yung sitwasyon nila, ay nandyan pa rin siya para sa kanyang pamilya. Mga kabayan, no? Update lang tayo. Pag wala silang bigas, dalahan sila ng bigas dito kasi yun yung pinaka-importante dito ngayon sa kanila. Wala man tayong magawa dito. Hindi man natin sila mabigyan ng house and lot. Wala man tayong bahay, wala din tayong lupa dito. Wala din silang lupa na pwede mapagpatayuan din po natin ng kubo. Kaya Dito sa pwestong to, medyo mahirap dito mahirap talaga ho, mga kabayan. Umanap dito. Kaya tanging paraan po mga kabayan, pakishare itong video na ito para makarating doon sa pamunuan natin, no? Sa pamunuan ng ating gobyerno, no? Yung mga pabahay natin sa NHE, napakaraming pabahay ng NHE na walang nakatira, nabubulok na lang. Bakit? Hindi po maibigay sa mga tulad po nila na wala pong tahanan po mga kabayan. Ayan po mga kabayan, no? Kuya, Alan, salamat ha. Ate, bili ka muna ulam tapos luto. Kuya, si Patrick. Ano to si Patrick pala? Kuya ha, dasal lang sa Panginoon. Tama yung ginagawa mo na kahit gaano kahirap, lumalaban pa rin sa hamon ng buhay, no? Sa isang legal na pamamaraan po mga kabayan. Ingat ka dito ha. Thank you po. Patrick, ingat ha, pinaiyak mo ako kanina sa kwento mo ha. Yan po mga kababayan, no? At alis muna ako. Kung mayroon pong nais makatulong, tumulong po dito ay welcome po. I-message nyo lang po ako mga kababayan. At delikado pala dito sa area. Yeah. Lagi niyong maaasahan, kaibigan at sandalan. Kailanman di nagsawang tumulong sa nangangailangan niyang mga kababayan.